Nandito ako sa bahay nila Larry Valdez. Kapitbahay ko si Larry. Pwedeng tatagulugin natin ito ngayon. Pwedeng English, pwedeng Tagalog. Okay, mag-umpisa na tayo. Larry, first question ko sa iyo is, ilang taon ka na? Ngayon, bali 64 ako. 64. Kailan Magsi-65 ako by next year. 65 ka by next year. Okay. Can you give me your full name? Hilario P. Valdez. P. Valdez. Okay. And saan ka pinanganak? Pinanganak ako sa San Carlos City, Pangasinan. Pangasinan. Okay. Can you tell me about your life? Kung mag-umpisa tayo sa childhood mo. Childhood ko? Hindi ko naman siya. Anong first maalala mo yung childhood ka? Yung bata ka pa? Meron ako naalala, nung bata pa ako, hiniram ako ng ninong ko sa binyag. Kasi wala silang anak. Parang inadapt ako. Hiniram ako sa father at mother ko na. Pero hindi naman tumagal dahil hindi rin nakatiis ang father ko. Kinuha kagad ako. Siguro naging 1 month lang, mga ganun. Oh, okay. So, nampung ka ng ninong mo for 1 month? Parang hiniram, ganun. Wala silang anak eh. Oh, okay. Pero you still remember that? Naalala mo pa yun? Naalala ko pa yun. Okay. Parang lumalabas nga sa isip ko noon, sila yung talagang ano ko eh. Parents mo? Parents ko eh. So, dahil doon lang ako nagkaisip eh. So, lumaki ka sa Pangasinan? Hindi. Hindi rin? Manila. Ang sabi ng mother ko, after 3 months akong pinanganak, inuwi na ako sa Maynila. Kaya sa Maynila ako lumaki. Okay. Ba't ganun? Pinanganak ka sa Pangasinan. Sinong taga Pangasinan? Bakit? Mother ko tsaka father ko, parehong Pangasinan taga yan. Pangasinan? No, pero So, doon sa sila tumira, tapos lumipat sila ng Maynila? Or? Hindi, meron ng ano talaga sa Maynila. May bahay na talaga. So, talagang sa Maynila sila nakatira? Oo, pero Tapos umuwi sila para para to give childbirth? siguro ganun. Okay. Hindi ko maano kasi yung kapatid ko, yung kuya ko, doon, lahat kami doon pinanganak eh. Okay. Anong mga hanap buhay ng mga parents mo? Ang father ko noon, ano siya, panahon ng hapon yata, military siya eh. Okay, sundalo. Okay. Sundalo siya ng USAP eh. Okay. Tapos nag-civilian employee Okay. dito sa may Camp Aguinaldo. Siya, naging auditor-in-chief. Kaya lumipat sila ng Maynila. Nasa Maynila na, oo. Aguinaldo. Ang nanay mo, housewife? Housewife, plain housewife. So, lumaki ka ng Maynila? Lumaki ko Maynila. Anong province, anong neighborhood ng Manila? What place in Manila? Sa may Singalong. Saan ba? Sa Miding Street, Singalong. Singalong? Okay. Doon sa may tahimik na lugar. Saan ka nag-aral doon? Nag-aral ako sa Aurora A. Quezon, doon sa Malate. Okay, is that grade school or from grade school hanggang high school? Grade school lang. Grade school. Nung high school, doon ako sa Arroyo High School. Okay. So, sa may Top Avenue. May Top Avenue. Okay. So, pag-graduate mo ng high school, nag-college ka ba o nagtrabaho ka na o anong ginawa mo? Kasi nga wala. Namatay na nga ang father ko. Wala na akong father. Mother ko na lang. Bali... Anong year namatay yung father mo? 1975 eh. So, ilang taon ka na nun? Hindi ko maano. 1958 ako. Kung 1975, mga ilang... So, kung ang father mo yung breadwinner, kung namatay na yung father mo, sino nagbuhay sa inyo? Nagtatrabaho? Yung sister ko nagtatrabaho. Sa Pilipinas? Sa Pilipinas. Ilan ba kayo magkapatid? Hindi ko na tanong. 4 kaming magkakapatid. Ilang lalaki, ilang babae? 2 lalaki, 2 babae. Panganay namin lalaki. Oh, okay. Gitna yung 2 babae. Oh, okay. Okay. Bali ang nagtatrabaho noon yung sister ko na na pangalawa. Bali at saka yung na rin, yung sinundan ko na babae nagtatrabaho na rin. Kaya tsaka bago namatay ang father ko, yung sister ko nakapag-asawa, nakapunta rito sa US.
So, ang sister mo ang una nakapunta rito. Oo, Okay. pinetition nung kinuha nung asawa niyang US Navy na Pilipino rin, Oh, okay. na doon din sila nagkakilala sa Pilipinas. Tapos, ang sister ang nag-petition sa'yo. Ang mother ko, pinetition ng sister ko, yung mother ko, pati yung mother ko. Tapos yung mother ko, pinetition yung brother ko at saka ako. Oh, okay. So before kayo pinetition, before pumunta yung mother mo, pumunta yung sister mo dito, nag-asawa ng Navy, nagtatrabaho ka na ba? O nag-college ka? O anong ginawa mo? Ano ako noon eh. Marami kong nadaanan din eh. May pumasok din ako ng construction noon eh. Oh, okay. Naisdestino ako sa Baguio. Anong trabaho mo sa construction? Yung nag-i-spray kami ng asbestos o kaya ng Bermatex sa Okay. mga walling at saka ceiling. Okay. Yun sa natatandaan ko sa may Baguio, doon yung sa may Pines Hotel. hindi, Mines View Park. Mines View Park. Oh, So, kondo yata yun eh. Kondo yata yung ginawa ng namin. Baguio para mag-construction. Tumira ka rin ng Baguio. O doon ako bali na-destino ko doon eh. Mga kami, ilang buwan lang. Kasi contract by contract eh. Oh, okay. Okay. And how many years did you do that? Mga lang. Hindi naman years, mga months, siguro mga 3 months. 3 months? Oh, sandali lang pala. Sandali lang dahil hindi naman ako besides talaga that, anong ginawa mo? Para bang part-time ko lang na yun eh, yung Oo, barkadahan ba? Oo. Nasa, Yung yaya sa'yo. oo, yaya, ganun. Wala rin lang naman akong Ginagawa. para kumita. Okay. Yun. At tapos at that time, nag-apply din ako ng sa Intel, Para ng trabaho. Okay. Hindi pala. Nag-aral din ako vocational course. Okay. Anong kinuha mo? Anong Bali, ano yun eh, electronic serviceman, Okay. technician Kaya lang hindi ko rin natapos dahil walang Okay. mga Mahirap ang buhay nyo noon. mahirap Okay. talaga. Okay. Mahirap ang buhay. Okay. So, this was in the 70s. So, meron kang parang trabaho talaga na tumagal ka. Tumagal ako sa una, bukod pa pala doon sa construction, nagtrabaho ako sa Philippine Carpet, Okay. sa typing doon sa may sukat. Kaya lang hindi rin ako nagtagal doon na dahil mahirap yung tsaka malayo from Manila, tapos sa sukat. Okay. Ang layo. Tsaka talagang ang hirap ng trabaho sa carpet. Oo. Bata pa ako noon. Wala pa akong 18 noon eh. 17 lang yata ako noon eh. Wow. 17 lang ako. Pero nagtataka rin ako. Tinanggap ako ng Philippine Carpet. Pero hindi ka rin tumagal. Hindi ako tumagal. Mga siguro 4 months lang. Ganun. Hindi ako nagpa-regular na. Okay. So, is there a job na talagang naging vocation mo? Parang yun na talaga ang... Ayun, talagang job na ko, yung nag-apply na ako sa Intel. Ano yung Intel? Intel Philippines, semiconductor. Meron pa pala sa Pilipinas. Anong trabaho mo doon sa Intel? Nag-start ako, operator ako eh. Okay. Operator, hirap ng operator. Tapos nung ma-regular ako, nagpakasal naman kami nito. Okay, how did you meet your wife? Anong pangalan ng misis mo? Corazon. Okay, and how did you meet her? Yung sister niya, bali neighbor namin sa San Andres, sa Miding. Okay. Yun, neighbor namin. Tapos So, siya, mataang ko doon. So, namamasyal siya sa sister niya. Nag-aaral siya kasi sa Pilipinas tuloy, sa Manila rin, pero sa probinsya siya tumitira, sa Tarlac. Nag-aaral siya. Okay. Ngayon, nung nag-aaral siya, doon siya tumitira sa kapatid niya. Dumadaan sa lugar namin, nakikita ko. Tapos nagkagustuhan. Anong year kayo nag-asawa? 1977 kami nung kinasal eh. Oh, okay. And
How many children do you have? Ilan ang anak mo? We got 3 children. Okay. Nasa Pilipinas lahat Nasa ngayon? Pilipinas lahat. Okay. Okay, and then, so, you got married, nagkaroon kayo ng pamilya, saan kayo tumira nun? Sa bahay pa rin ninyo, or? Hindi, bali, una, sa bahay, tapos saglit lang, bumukod kami. Okay. Dahil, mahirap din yung nakatira ka sa, Yeah. bumukod kami. Doon na namin nahirapan ng talagang hirap ng buhay na nagsisimula sa pag-aasawa na hindi nakapaganda. Oo. Na So, when you say mahirap ang buhay, how hard was it? talagang Minsan, one day, one eat lang, ganon? Ganon kahirap? hindi naman, kumakain kami 3 beses sa Yeah. isang araw. Yun lang. May time na talagang yung kinakain namin ipinanguutang din. Oo, okay. Tapos pagdating ng sweldo, Mhm. babayaran yung utang sa tindahan. Meron pang balanse, Ano malabas yung sweldo mo palaging kulang. palaging kulang. Pagdating, babayaran nyo yung mga utang ninyo, wala nang natitira. Walang Hindi, natitira. hindi kayo nakakaipon. Wala kang maiipon. Na lang talaga. Buti nga, ang naitatabi ko, ko lang yung natitira, yung kailangan may allowance din ako pagpasok, syempre. Oo. Yun lang. Kinukulang din yun. Nangungutang din ako. Okay. Siya walang trabaho. Oh, okay. Kasi, nagbuntis ka agad to. Dun sa, Well, trabaho rin yan nagbabantay ng mga bata. That's hard work. Mahirap na isa, trabaho rin yan. yung panganay namin, yun ang Well, I'm glad we're doing this kasi yung mga anak nyo, makikinig sila, malalaman nila yung buhay ninyo later on. Yeah. Pakakala nila, madali na yung buhay. oh, So, anyway, pinitisyon ka ng mother mo. Yung mother mo, pumunta na rin sa States kasi pinitisyon ng kapatid mo. Dumating yung mother mo dito, pinitisyon ikaw at si kapatid mo. maraming maraming yan yung sa panganay namin na anak, Oh. nasundan pa yun na pangalawa. Talagang hirap. Mas lalong nahirap dalawa. Pagka minsan nga sa gabi, umuupa lang kami sa maliit na kwarto, yung isang hakbang mo, So, yung tulugan. tirahan ninyo, isang kwarto lang ang inupahan ninyo. So, Tapos, kwarto lang talaga. nandun kayo lahat sa kwarto. Oo, nandun lang kami. Okay. Tapos, isang hakbang mo kainan, isang hakbang mo kwarto, May isang sarili kayong banyo or you have to share with Hindi, may yun ang hirap. Ang banyo pa nasa ilalim ng hagdan. Okay. Tapos merong mga umuupa din doon sa ilalim. So, nagsishare kayo. Nagsishare doon na Tapos maliligo ka doon din. Pasko't bagong taon, may sakit mga anak ko. Ganun yung Wow. na yung Talagang nagsakripisyo. Pasko, ang pinaka Noche Buena lang namin yung pizza na nabibili lang sa, hindi katulad ng Shakey's yung pizza lang na nabibili sa Yung sa... yung may stand lang na gano'n. Yung stand lang, nagbibenta ng pizza like Oo. Mama's Pizza, gano'n. Parang gano'n. Oo. Tapos isang family size na cook lang. Yan, ano Tapos may time na sa gabi, talagang pag nagigising ako, nakikita ko sila natutulog. Umiiyak ako. Napapaiyak ako dahil sa hirap ng buhay. Ayoko nung ganun ng buhay nila. Oo. Ayoko maranasan yung hirap. Ayoko maranasan nila yung hirap ko na dinadanas. Kaya medyo umiiyak ako. Ano nga noon kala ko makakaahon ako dahil yung may dumating na calling sa akin yung sa US Navy. Ang tagal ko nang in-apply yun, binata pa ako na Nag-apply ka rin ng US Navy? Oo, nag-apply ako. Kasi may recruitment doon. May recruitment na sa Pilipinas. Sa Subic at saka sa Sanglipoy. Sabi nga, subukan ko daw na baka makalusot kahit na may pamilya na. Nag-review pa ako na wala rin. Dahil pagdating dun sa meron din palang ginagawang PC rin tong mga puti. Na pagdating namin doon may lagayan din. Oo. May corruption. May corruption na sa Makati doon pa lang sa gate ng Subic
sabi nung review center na, pilitin yung maka first batch. Doon kami sa first batch talaga, nakapila. Kaso nung nakapila na kami sa first batch, may dumating na service car ng US Navy, huminto doon, pinababa yung 4 na tao, Pilipino. Pinapila doon sa first batch. Nagduda na kami. Tapos nung pagsakay namin sinundo kami ng shuttle service, pag andar, mga ilang kanto, pinara, may pinasakay na 3 ulit. Na supposed to be, hindi dapat. Bawal na kung tutusin sila yung nasusunod doon Tapos pagdating doon sa testing room, tinawag yung mga pangalan namin, yung mga waiting list card number namin. Yung 7 yon inihiwalay. Hiniwalay sila bago sila pinapasok. Huli silang pinapasok. So yung 7 na yun, sigurado na. Sigurado na yun, pasok na yun. Talagang inuna nila. Tapos nung tinawag na yung mga pumasa, yung 7 yun. Meron ng isang nagrereklamo, umiiyak So na nakuha ka o hindi? Hindi talaga. Dahil yung 7 yung 7 na yun ng Oo. Talagang Dapat napunta sa iba yun, yung 7 position na yun. Napunta sa... Gusto ko na rin umatras nun, sa pila pa lang Gusto ko nang umalis wala, nandun na Baka ako hindi lang yun ang mga kukunin. Baka meron pa, mas marami pa. Kasi mas marami raw kinukuha sa first batch Yun nga, marami, yung 7. That's one of the way na naisip mo na para umunlad yung buhay ninyo. Oo, talaga, yun ang ko noon. Hindi nga Oo. Yung pala, meron rin palang iba paraan. Oo, meron. Ang mother mo. So, nakadating yung mother mo dito, pinitisyon ka. Hindi pa Yun nga, yung nasa Intel ako noon. Nagbakasyon lang ako noon nung nagre-review ako. Hindi nga ako nakuha sa Navy. So, sa Intel, tuloy ako sa Intel. Tapos, talagang napakabait ng Panginoon dahil kahit na inano ko noon na sabi ko noon kahit sa mabuti o sa masama, bubuhayin ko tong pamilya ko. Yun ang inano ko talaga. That's good. And you were able to do that. So tapos para bang nagtampo rin ako sa Lord, kay Lord. Hindi mo pa alam tapos your life will go. Pero pinadaan ka muna ng hirap. Pero ganun pa man, hindi ako kahit na ganun ng ko, nananatili pa rin akong nananalangin sa sarili ko. Pero hindi na ako yung punta pa sa simbahan, hindi na. Na lumamig ka. Lumamig talagang Tapos yun. Sa makatuwid, nung nasa Intel ako, yun nga. Yung trabaho mo sa Intel, habang tumatagal ka, gumaganda naman. Nag-ascend. Sunod-sunod ang promotion ko. Tapos yung sweldo mo tumataas. Tumataas. Okay. Nasunod-sunod yung promotion ko nung pagbalik ko. Hindi ako pumasa ng Navy. Pagbalik ko, pinagbuti ko yung trabaho ko na tapos yun nga na promote ako, tapos in-applyan ko yung technician, maintenance technician, kasi may background din naman ako Dahil although na hindi ko tapos, pero meron. Natanggap ka? Natanggap ako na technician. Nung naging technician ako, sunod-sunod din yung promotion ko. Hanggang naging technical supervisor ako. Wow. That's good. So, yun ang masenso kami na yung sweldo mo lumalaki, tapos habang lumalaki mga bata, at least pumasya pa rin. At saka inilipat ko na sila. Umalis na kami doon sa San Andres, sa Miding. Dahil magulo na rin Ako lumipat? Lumipat kami sa Muntinlupa. Naawa ko sa mga bata dahil lelembot-lembot ang mga tuhod nila noon Lalambot-lambot mahina sila dahil yung lugar nga Hindi pa sila nakakalaro sa labas. Madaling magkasakit. Madaling magkasakit talaga na Okay, so paglipat nyo sa Muntinlupa, na yun, medyo malaki-malaki na lugar na, hindi na kwarto lang. Hindi, rin, parang isang, tawag doon, bahay din na,
Para Isang malaking kwarto, lagyan namin ng division na yan para kami na lang okay. gumawa ako ng apartment yun. tawag dito ng papag. Mhm. Yun ang tulugan namin, tapos meron ayos na, maayos, tapos doon sumigla yung katawan ng mga anak ko. Oh, okay. Tapos pagkatapos doon, lumipat kami sa katabi rin na may ginawang apartment. Pangatlong pinto kami. Pangatlo tayo, no? Pangatlo, doon lumipat kami. Same neighborhood. Oo. Okay. Tapos nakakatuwa nga yung anak kong junior ko eh. Pag nakakabili kami ng gamit ang salita mayaman na kami. Nakakatuwa. Doon naman. Oh, siyempre. Nakakuha kami ng bahay, kamo. Lumipat tayo San Pedro. Nakapatayo kayo ng bahay sa Bumili ko sa San Pedro. Naghanap kami ng bahay noon. San Pedro, Laguna. Laguna. Oh. Sa may Holiday Homes. Oh, okay. Kailan nangyari 'yon? 19, ano yan eh? Ano yan? 1991 yata. Hindi, 89? O, 1989. 1989? So, lumipat kayo ng San Pedro, doon na kayo tumira. Pero Doon sa na kami. Intel ka pa rin. Intel pa rin ako. Okay, okay, Intel pa rin. okay. So, Eh, the life was getting better na. maganda na. Nung ano naman, nung time naman na na naghihirap din kami, may support din naman ako natatanggap sa mother ko. Oh, okay. Tumutulong. Tumutulong naman. Okay. Yan, siyempre, yung kaya niya lang. Oo. Kaya nga sinabi mo na hindi kayo one day, one eat. At least kumakain kayo 3 Yeah, times a day. 3 times a day. Yeah. Yun lang palaging kulang yung income. Mhm. Yeah. Pagdating ng sweldo, ubos agad. Yun nga, yung naging na ako, technical supervisor, yun na, maganda na yung kita ko. Okay. Yung, Okay, so lumipat kayo ng San Pedro, Laguna, and then tapos noon ano nangyari? Kinuha ka na ng nanay mo? O hindi pa. hindi pa? Okay. Hindi pa, bali, I knew, mahaba yung kwento. ng mahaba buhay mo. talaga, mahaba. Hindi ko na mabanggit yung iba na You don't have to, Shortcut na lang. it's your story. You can tell anong palagay mo. Bumaba yung Simula. bumaba yung ekonomiya noon, tapos nag-offer ang Intel noon sa bagay ilang beses na nag-offer ang Intel noon ng voluntary Oh, okay. voluntary resignation, parang ganun. Oo, na- pero magbibigay sila ng pera. Oo, malaki na Kaso nung kinuha ko yun, bigla naman binawi. Ay hindi ko na maiatras. Tinuloy-tuloy ko na. Inofferan ka ng voluntary Nag-offer sila ng with monetary magpa-file ka. Oh. Di nag-file ako. Oo. Tapos binawi nila. Tapos binawi nila, na-file ko na. Wala na akong So nawala yung trabaho mo. Nag-resign na ako na talaga. Nag-retire na ako. Binayaran nila ako yung Retirement na lang. retirement, hindi yung sa halaga nung kasi yung iba nung nabalitaan ko 2 months per Per year. year. So magbibigay sila kung how many years. Kung 10 years ka doon, 2 months per year. So magiging laki. times 2 to 20 Oo. 20 months na pay. Oo. Kaya ako hindi ko nakuha 'yon. Hindi mo nakuha yun. Hindi ko nakuha 'yon. Tapos yung retirement kong 'yon, doon mali rin ako siguro mali ako ng diskarte rin noon dahil bumili ko ng truck. Gusto mo balak mo sana magnegosyo. Negosyo talaga. Okay. So Bumili nag-retire ko- ka, nakatanggap ka ng retirement pera. Binili ko tapos ng truck. Binili mo ng truck. Para anong plano? Para yung babiyahe-biyahe ako ng namimili ko ng bigas, yung umaangkat ang bigas o kaya ng palay, inaano ko kung Magiging ano-ano. trader. Trader na kung ano-ano. Anong kailangan nila bibili mo tapos papatungin mo may profit ka. Kaso Ano nangyari nun? hindi nag-prosper bumagsak. Okay. Bumagsak. Ngayon sinasiro ko talaga noon. Nag-apply ako ng Saudi. Napilitan ako mag-apply ng Saudi. Oh, tinanggap ka.
Natanggap ako nung sa Saudi. Anong trabaho mo doon sa Saudi? Technician ako sa plastic company. Anong year yun? 2000 yata. Year 2000 o 2001. Ito, hindi ko alam ito. Hindi ko alam na pumunta ka ng Saudi. Ngayon ko lang narinig ito. So, Saudi. year 2000, Hindi ko na matanda kung 2001 o 2002, ganyan. okay. Pero 2 years ako doon. Okay. 2 years ako. 2 years din ako nag-iiyak doon. Oh, kasi masyadong malungkot. Malungkot, Pero talagang. maraming Pilipino doon eh. Ay, puro Pilipino kasama mo, kaya lang puro walang ya. Lahat kayo sa... Ilan lang yung masasabi mong maayos na kasama. Ayun, hirap talaga pag Pilipino. So, yung kontrata mo is good for 2 years. For 2 years. So, tinapos mo yun. Natapos ko yun, pero pagkatapos ko noon, supposed to be dapat dire-diretso na yun, wala nang kontrata hanggang kailan mo gusto. Oh. Natapos ko yung 2 years. Kaso nung nandun ako, nagtatawagan kami ng mother ko tsaka ng sister ko. Oh. Tinatawagan nila ako doon. Okay. Tapos nung tinawagan nila ako, nasa na yung petition mo, nasa Pilipinas na, nasa Manila, anytime pwede kang tawagin, ma-interview. Tamang-tama 2 years na ako noon. Pwede na ako mag-exit. Okay. Pwede rin ako magbakasyon. Oo. Pinili ko na mag-exit na ako. Pero nung kausap ko yung Arabo kong amo, nagpapaalam ako. Ayaw pa ako halos na, hindi naman sa halos ayaw payagan. Kumbaga kinukumbinse ko na, sabi nga, magbakasyon ka muna. Bumalik ka. Kung halimbawang yung petition mo kasi sinabi ko yung totoo kung okay yung petition mo, bumalik ka rito, saka ka mag-exit. Walang problema, sabi niya gano'n. Okay. Hindi, nag-decide na ako, sabi ko, exit na ako dahil homesick na rin ako Okay. Homesick ako. Well, at least binigyan ka niya ng option. Binigyan niya ako ng option. Ibig sabihin, nagustuhan niya yung trabaho mo. Gusto niya. Oo. Talagang inaano niya ako na Okay. Tapos nung nasa Pilipinas na, yung pala, false alarm. Yung priority date, wala pa. Yung naipon ko, pamasahe sana namin, tsaka gagamitin budget sana habang narito. Naubos, pati yung mga alahas ko na, pinabantayan ko. Hindi na pinabantayan, naka-aircon. Hindi na nakuha. Wala nang pantubos So, anong ginawa mo? Buti naman wala, talagang balik na naman ako sa wala. Tapos sa church, sa amin, meron naman part-time na inaano na yung meron silang business na yung advertisement na mobile. Ako yung kinuwang driver. Okay. Nagda-drive ako nung pupunta kami sa Quiapo, sa may doon. Nagpapalabas kami. Nakalimutan ko na yung mga pelikula, noon yung mga telenovela noon na kay Jumong. Okay. Yung Jumong na yun ang naging part-time ko. Tapos nung dumating ulit yung Arabo. Dinatanong kung meron na akong kung gusto ko raw hindi na ako, nahiya na ako. So, hindi ka talaga bumalik? Hindi na ako bumalik, nahiya na ako. Tsaka ang hirap sa Saudi. Lalo na't mga kasama mo talagang iba rin na Tapos nung merong yung misis niya nagtatrabaho sa AGNP sa ang tawag dito? Asian Gulf Pacific. Tinawagan ako, sabing ganun sa akin, Larry, yung mister niya, tinawagan ako, Larry, meron ka bang kilala o mga tao na pwedeng i-apply dito? Kasi nangangailangan silang tao. Sabi ko, yung mga tao ko, wala na, nasa Singapore na, at saka nasa Taiwan. Nagsipag abroad na. Sabi ko gano'n.
Tapos biniro ko, baka ako pwede. Oo. Yun. Sige, mag-submit ka ng resume mo. Nag-submit ako ng resume. Mga ilang araw, tinawag ako, interview. Kinuha ka. Tapos, interview, kinuha na ako na ano. Wala pa yata isang buwan, lipad na kami. Saan kayo? Sa Caledonia, New Caledonia. Saan yung Caledonia? Sa Europe yan, di ba? Hindi, ano yan yung French colony yan Oh, okay. Sa may tabi ng Fiji at saka Australia. Okay. Okay. New Caledonia, ano yun? Mines, yung refinery. Refinery. Refinery na sila yung mayroong second largest na copper mine. Oh. Government ang nagpapasweldo yata doon na magandang. Anong trabaho mo doon? Bali ako, una, millwrights Wala akong alam sa millwrights na sige lang. Pero may similarity sa trabaho ko, nagsiset up ng machine. Ganun. Tapos nung nangailangan ng electrician, in-apply ko, nakakuha ko na electrician. Kaya naging electrician ako. Tsaka naging all around na ako nandoon na Kung anong kailangan nila, nandun ka. Tapos yung Australiano na nalaman na marami kong linya. Kinuha ko, nilagay na lang ako doon sa parang toolkeeper. Oh, okay. Kasi nice. Ang sarap ng trabaho ko doon. Kasi hindi ka talaga hindi ako Pag merong nangangailangan ng tools, hiram, ako lang Yeah, kasi alam ko lahat Hindi katulad nung nilagay nila doon, hindi alam yung mga tools. Oo. Ibig sabihin, hindi siya technical. Hindi talaga. Hindi siya technical. Nilagay lang doon. Yeah. Hoping na malalaman niya on the job training. Ikaw alam mo na agad. Ako alam ko na, nilagay ako doon nung Australiano. Yeah. Yeah. And you Tapos have to keep record kung ano yung kailangan ibalik nila yun. Tapos naglagay ako ng system. Gumawa ako ng system kasi nung una, wala silang system na basta pag humiram, sulat sa logbook, tapos wala, ganun lang. Sinusulat sa logbook, pagkasulat sa logbook, hindi na malaman kung naisoli o ako, gumawa ako, bukod sa may logbook, meron akong piece of yung 1/4 sheet of paper, lalagay mo doon pangalan mo, o ano yung inihiramin mo, ganito, ganon. Di may record ako. That's right. Tama. Tapos kung ibabalik na yon, pag ibabalik, papel. Oo. Ganon. So alam mo kung ano pang nasa labas. Tapos sinong may hawak nun. Tapos yun nga, yung petition paper, minomonitor ko. Sabi nila, nakapagbakasyon pa ako sa Caledonia after 10 months. Magandang kita doon talagang. Kasi gusto ko talaga. Na yun, di ba? Ano yun? Hindi kinumbert na nila pero prank ang namin. Oo. Prank. Yeah, pero malaki pa rin. Malaki. Ano ka na talaga? OFW ka na doon. Oo. Yeah, kahit yung sa Saudi, OFW. OFW ako doon. Oo. Pero tapos malaking sweldo ko doon, malaking gana. Na wow, that's good. So ano ka katagal doon? Ko doon 1 year and 6 months lang yata o wala, parang ganun. Okay. O wala pang 1 year and 6 months kasi nga yung petition. Kasi 10 months, pinagbakasyon ako. Sa Pilipinas? Okay. 10 months. Ang laki na ng ipon ko nun. I can imagine. Laki ng ipon ko. Kaya yung bahay namin sa San Pedro na hindi pa bayad, kinas ko na yun. Kinas ko na. Laki dahil pag sa isang buwan, pagka 4 weeks lang meron sa isang buwan, kulang-kulang na 100,000 ng sinusweldo. Wow. Pagka 5 weeks, umaabot ng 130,000. Kaya mucho yung misis ko. Yeah. Donya. Well, you deserve it. Gusto ko na sana doon. Kaya lang, nung dumating yung petition niya, siyempre,
mother ko nandito eh. So dumating yung petition mo, yung nagtatrabaho ka doon sa New Caledonia. So nag-quit ka doon kasi pupunta ka na rito. Oo, nag-quit ako doon. Oh. Ayaw pa nga nila akong pag-quitin eh dahil sa lahat ng mga pinarenew nilang working visa, Ikaw ang approve kagad ako. Oh, wow. Nung paalis na nga, inihintay na nga lang namin yung visa namin sa US. Tinawagan ulit ako ng agent fee. Sabi nga, pumunta ka lang dito, dalhin mo yung ano mo, tsaka gamit mo, lilipad ka na. Pinababalik ako. Sabi ko, hindi, tagal kong hinintay to ako. Yung sa US. Kaya hindi na ako nagano. So, nag-quit ka doon, tapos punta na kayo dito. Punta dito. Na-approve na yung petition ninyo. Na-approve na yung petition. Sabay kayo Sabay kami. Oh, hindi kasama yung mga bata. Hindi. Dahil na yung age limit. Over 20. Pero supposed to be, yung bunso dapat nakasama eh. Kaya lang parang nawalan ako ng lakas ng loob na ipaglaban noon na nung ano siya eh. Dahil age limit nga, lagpas na rin siya. Pero nung maalala ko, meron palang sinabi na child protection. Oh. Kaso tapos na eh. Kasi ang kulit ng mga Pilipino nasa US Embassy. Akala mo kung sino. Oh. Umiiwas ako sa baka lalo kang pag-initan ka, lalo kang hindi maano. Oh. Di ba? So hindi na overage na sila ngayon. So hindi na sila age limit. Dito. Nakakatuwa nga nung okay na. Nung nakita yung ko, galing ako sa Caledonia. Humingi ngayon ng police clearance. Dahil tumira raw ako ng isang taon doon eh. Oo. Ganun pala ang patakaran. Pero yung sa Saudi, hindi na nila inano. Oh, okay. Yung sa Caledonia lang. Kaya tumawag ako sa Caledonia, sa New Caledonia. Tinawagan ko yung kaibigan ko. Para magpahingi ng police clearance. Pinadala sa akin. Pagpadala sa akin, pina-translate ko pa sa English. From French to Boy. Bayad na naman ako doon. Grabe. So, yun, nakarating dito. Dumating ka rito at saka misis mo. Pagdating mo dito, saan kayo pumunta? Dito sa Seattle? Hindi, sa Port Orchard, doon sa bahay ng kapatid ko. Okay. Dahil doon nakatira yung mother ko rin eh. Okay. Yun, doon kami siguro 2 weeks. Lumipat naman kami doon sa isang bahay nila. Okay. Doon sa kuya ko. Pero bahay din nila yon. Sa Port Orchard pa rin? Port Orchard pa rin. Okay. So, umuupa kayo doon sa bahay na yon? Actually, parang pinatira muna kayo habang pinatira. Tapos parang nagsishare lang ako wala pa akong trabaho eh. Okay. Na bali, nagsishare lang sa pagkain dahil may pera naman na may baong kami nito eh. Okay. So, sino nakatira doon? Kapatid mo? Kapatid ko, yung kuya ko. Pinakapanganay namin. Okay. Yung ba yung na-meet ko? Siguro. Di ba yung nandun tayo sa first house ninyo? Doon sa Skyway? Meron kapatid na gano'n nagtatrabaho daw, nagpipintura. Oo, siya yun. Siya yun? Okay. Wala na, namatay na eh. nga eh. Sayang, hindi ko na. Dapat na-interview ko siya. Cancer ang inabot. Kaya importante na ma-interview ko yung mga tao eh. Sayang. Pero that's okay. Ngayon mag-interview na. Maraming experience. Yung papunta pa nga lang dito sa airport pa lang, itong misis ko siya yung kauna-unahang biktima ng laglag bala. Oh my God. Kala ko hindi makakasama eh. Kala ko maiiwan eh. They were gonna try to make money out of you by saying na laglag bala. Ninanuhan siya ng bala sa Nung lapitan ko, bakit ang tagal nilang Ako tapos papasok na ako, siya hindi pa, hinihintay ko. Ang tagal, tinanong ko, anong problema? Sabi ko gano'n. May bala hong misis niyo eh. Bala? Paano ngayon gagawin natin? Sabi ko gano'n. Regluhin na lang ho natin. Gawa na lang ho natin ng paraan. Sabi gano'n. Sige, paano? Nilabas ko yung pitaka kong gano'n. Aabutan ko dahil may CCTV para makita siya. Sabay tumalikod. Hindi rito. Doon tayo sa restroom. Grabe.
Siya yung kauna-unahang nasampulan. My God, ang dami na biktima nun, di ba? Pero nahuli rin yata kasi marami Nung kay Duterte na. Nahuli na. Grabe. So, balik tayo. Pagdating ninyo dito States, tumira kayo sa Port Orchard, anong first job mo dito pagdating mo dito? Oh, yan ang maganda. Meron tumulong sa amin, kaibigan ng kapatid ko, nagtatrabaho sa McDonald's. Okay. Doon kami nag-apply, mag-asawa. So, nagtrabaho kayo sa McDonald's? Nagtrabaho sa McDonald's, maintenance ako doon. Siya naman, yung parang katulong sa cook, nag-a-assist sa cook. Sa Port Orchard yun? Sa Port Orchard, McDonald's. Okay. Doon sa may yun. Pero, ano katagal doon? Hindi, tumagal na ang tawag dito, yung pumasok din tong caregiver. Ako umalis dun sa McDo, nag-resign din ako. Okay. Pero nag-apply na ako dito sa Seattle, doon sa pinagtatrabahuan ng pamangking ko. Ano yun? Komisari. Okay. Yun ang sa akin. Na-hire ka? Na-hire ako doon. Dahil tinulungan niya ako, siya nagtatrabaho ron. So that's why nalumipat kayo sa Seattle? Oo, kaya lumipat kami ng Seattle. Okay. Yung nakilala ko kayo, nakatira kayo ng apartment doon sa South Center, bandang sa Tukwila. Tukwila. Diba? Doon na kayo lumipat o iba pa? Iba pa yun. Una, nakisama rin kami sa pamangking ko, sa apartment niya. Okay. Tapos nung bumukod na rin kami. Okay. Doon na, yung sa Tukwila na. Oh, okay. Dahil, yung si Mami Ruth, kilala mo, di ba? Yun yung pinagtrabaho niya. Oh, okay. Nakita lang siya sa ranch. Nagkatitigan lang sila, yun, nagkausap. Nakursunadahan siya, kinuha siyang okay. caregiver. Oh, okay. Kailan ka nagtrabaho sa railroad? Kasi nagtrabaho ka ng sa Komisari. Yun ba? Yung komisary yun? Amtrak komisari. Amtrak komisary. Napasok. Bali Aramark yun. Okay. Ano ka katagal doon? Bali 5 years yata ako doon. 2010 hanggang 2014. Almost 5 years pala. Almost 5 years. 2014 o 15. Tapos may nangyari sa iyo doon, di ba? Na aksidente, yung aksidente doon sa train. Hindi pa 'yon. Hindi pa 'yon. Wala akong doon. Okay. Tapos nag-apply ako sa sa Talgo, yun nga yung sa technician. Okay. Na ng train, technician sa train. Natanggap din kaagad ako doon. Yun. Mahirap din na yung wag nang banggitin yun. You don't have to. Hindi na. It's your story. Yun. Gusto mong makwento. Gusto mong marinig mga anak mo. Nung nandun na ako sa Talgo, siyempre, umpisat, ngayon ko lang mahawakan yung train Pero yung technical, isa parang, ang sa akin, madali lang. Dahil yung experience ko. Yes. Tapos nung nag-apply nga ako doon actually hindi muna ako nag-apply Meron akong kasamahan Valdez din ng apelyido, Meksikano. Oh, okay. Tapos sabi niyang kinausap namin yung lead person ng Talgo, yung ng technician sa train. Dahil nag-hire nga daw sila. Siya ang kumausap. Di kinausap niya gano'n. Nakikinig lang ako. Tapos pagkatapos nila mag-usap, tinanong ako kung Pilipino ako. Sabi ko, yes. Yes sir, sabi ko gano'n. Are you also interested to apply? Sabi ko gano'n. Yes, sabi ko gano'n. Sige, bigay daw namin sa kanya yung resume namin. Pumasok sa isip ko, Valdez siya Valdez din ako, baka magka-conflict Hinayaan ko muna siyang mag-apply. Nung hindi siya natanggap. Ngayon na nag-submit. Tinanggap ka? Pinatawag ka agad ako.
Kasi nakita niya yung Nakita niya yung... mga experience mo. Oo, nakita niya. Mm. Tapos, in-interview agad ako. Mm. In-interview agad ako doon. Ano nga sa Amtrak, prior sa Talgo, sa Amtrak, nag-apply na ako, kaya lang hindi rin ako pinalad doon eh. Pumasa ako sa exam, kaya lang nung interview, hindi na ako nakaano eh. Mm. Hindi ko na kuha yung interview. Kailangan yata kasi ang inaano nila Yung nag-apply ka na sa... Tapos nag-apply ako sa Talgo. Yun nga, natanggap ako doon. Mm. Yun, simula na ako sa train. Okay. Biyahe, kada biyahe, kasama sa biyahe. Oh. Portland and Seattle, karamihan, di ba? Pabalik-balik. Portland, Seattle, Eugene, Seattle, tapos sa Vancouver, Canada. Mm. Yung ganun. Okay. Tapos kada merong magko-call in, hindi makakapasok, ako lagi tinatawagan ng amo ko. Mm. Masipag eh. Oh. So nagustuhan ka nila. Sobrang sipag yun. Tapos maganda yung trabaho mo. Tapos bumili kayo ng bahay sa Skyway. Yeah, sa Skyway. Lumipat na kayo doon. Galing sa apartment sa Tukwila, bumili kayo ng bahay sa Skyway. Yun doon ka nga namin na ano eh. Oo. Okay. Tapos after that, may nangyari, may aksidente sa trabaho. Pakikwento nga. Yun, nung December 18, 2017 nun eh. Wala akong kaano-ano nun eh. Maayos ang... Wala man lang talagang kumbaga sa yung katawan ko masigla nun. Oo. Tapos yung dadaanan namin kasi rin, bagong ruta. Oh, okay. Actually, hindi ako ang naka-assign nun. Oh. Meron technician na naka-assign doon talaga. Ako day off noon. Monday yun eh. Monday yun eh. Tinawagan ka nila. Tinawagan ako para mag-cover up doon sa Hindi nakapasok. hindi nakapasok. Oh, okay. So, bali ako ganun. Tapos nung pag biyahe ganyan, masigla ang katawan ko, wala akong inaano. Pagdating dito sa may tawag dito sa DuPont, buti na lang habang nag-monitor ako sa train eh, mula baggage car hanggang power car. Nag-monitor ako doon, nag-serve ako. Pero nung pabalik ko sa hindi ako tumuloy kagad doon sa power car namin. Okay. Na nandun yung computer. Tumuloy muna ako doon sa dining car. Okay. Dining car, susunod doon business class 2, business class 1, tapos power car. Okay. So, ganun ang nandun ako, ginagawa ko muna yung record. Okay. Sinusulat ko yung pagka-monitor ko, na inaayos ko. Pagdating nga dun sa DuPont, biglang naramdaman ko yung train, parang nalulubak. Pero hindi ako parang, sinabi ko lang, parang derail Pero hindi ka nagpanik? Hindi ako nagpapanik na derail, ganun. Tapos biglang namatay yung ilaw. Nawalan ng power. Yung SOP namin, siyempre kaming technician, checkin mo. Kung bakit. Tumayo ako. Yun ang pagkakamali. Dapat hindi ka na lang dapat tumayo. Yeah. Humawak ka na lang. Yeah. Pero you didn't know. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Yeah. Tumayo ako. Pagtayo ko, kumbaga ito yung lamesa. Dapat dito ako kakapit eh. Tumayo akong dito. Tapos nandyan yung kabilang lamesa. Oh. May bumanggang yung nagkalas-kalas na eh. Oh. May bumanggang ibang car ng train doon sa car namin, sa dining car. Yeah. Pagka ganun, salpok na ganun, humawak ako na sa lamesa. Kaso madulas dahil yung alikabok. Yeah.
Pagkadulas, tumalsik ako ngayon dun sa kabilang mesa. Tinamaan yung dito ko, sa hips ko. Kala ko mamamatay na ako nun dahil hindi ako makahinga. Oh, wow. Sabi ko, So, nahimatay ka ba? hindi naman. Oh, Talagang, so, talagang conscious ka? inano ko lang yung, inabol ko yung hininga ko, unti-unti. Tapos nung nakahinga na ako. Nung umuokay na yung hininga ko, may bumangga na naman, galing dun sa pinaka di, ganyan. Talsik na naman ako dun sa, parang istribo. Yeah. Yun. Hindi na ako doon ako parang nawala ng malay na saglit. Oh. Pero kagad ako. Na tauhan din kagad ako na Tapos hinahanap ko yung cellphone ko, yung personal ko, hindi ko makita kasi tumilapon. Oh. Naalala ko yung company phone nasa bulsa ko. Sinalat kong ganyan, yun nandito. Kinuha kong ganon. Habang gumagapang ako, tapos tinawagan ko si Corazon. Sabi ko, hindi mo na pala siya. Tinawagan ko yung amo ko. Sabi ko, ganon na-derail kami. Tapos, may ko, injured ako. Sabi ko, hindi ako hindi ako makalakad. Tapos, yun nga, siya yung unang nakaalam siguro dahil ako kaagad ang tumawag Oh. Tapos tinawagan ko siya, yung misis ko. Sabi ko, na-derail kami. Hindi ko alam. Nahirap ako magsalita din nun. Hindi ko alam kung ano. Naalala ko yun Nasa California ako. Right on the news right away. Lumabas sa yung Salabat. Amtrak. Salabat na gano'n. So, pero hindi ko naisip na nandun ka. Later on na lang nalaman ko. So, pagkatapos noon, dinala ka sa hospital na yun nga ang hirap yung gusto ko pa noon na tumulong sa pagre-rescue ng iba. Alam ko may mga sabi ko, Panginoon, ligtas mo po kami. Sabi ko gano'n. Yun lang ang nabanggit ko Tapos kaso hindi na ako makalakad. Pag hahakbang ako, hindi ko na to. Tapos naramdaman ko, yung bewang ko, yung pantalong ko, sumikip. Wala namamagana. Bali na yung ganito ko. So, dinala ka ng ambulansya. Tumawag sila ng ambulance para sa iyo. Ang tagal bago dumating ang rescue ko. So, anong ginawa mo? Nakahiga ka lang? Hindi, naupo ako. Gumapang ako papunta sa upuan dahil di nga ako makalakad Ang dami ko pang tama ng salamin. Oo. Tapos gapang ako hanggang sa makaupo ako. Meron akong mga training sa Intel na yung first aid. Yeah. Na yung pagka under shock ka, ito yung gagawin mo. Nararamdaman ko na na ako nasa shock na ako Kinuha ko yung jacket ko, sinuot ko, winter pa noon. Sinuot ko, dinoble ko. Wow. Dinoble ko ganyan, tapos nirelax ko yung sarili ko. Narelax ko. Tapos may nakita akong sa ibaba, humingi ako ng tulong. Tiningnan lang ako. Pulis. Tumingin lang yung pulis. Hindi siya makapag-rescue. Hihintayin siyempre 911 yung rescue. Tagal, 1 oras at kalahati bago ako na-rescue. My gosh. Alam ko yung oras dahil nakaset yung cellphone ko sa pagtuturok ko ng insulin. 7:30. Hanggang ko 8:30 na yata o 7:30 rin yata. Basta 1 oras at kalahati. Dahil tumunog yung cellphone ko Tapos pinahanap ko dun sa nagre-rescue sa akin, nakita niya napailalim. Wow. Tapos can you walk? Sabi nga sa akin. I'm going to try, sabi kong ganun. Nung
Inalalayan niya ako, pag tayo ko pa lang, Naramdaman mo na yung sakit. naramdaman ko na, hindi Kasi kaya. may ano na broken na Hindi kaya. Dapat Sabi hindi ka ko. na naglakad nun Hintay ka na lang. Sabi ko gano'n, I can't. Sabi ko gano'n. It's too hard. Sabi ko gano'n. I'm on pain. Sabi ko gano'n. Okay, pinaupo ulit ako. Tumawag sila ng kumuha ng stretcher. Pinahiga ako sa stretcher. Tapos tinali ako pag ang sakit, ang higpit ng pagkakatali. Yeah. Ayaw nila maulong ka kasi Tapos ang ginawa, ng ladder sa bintana. Pag ganun, doon ako dinaan. Pina-slide ako doon. Tapos yung rescuer nandun din. Umaalala na may umaano sa paanan ko, sa may bandang paanan, tsaka sa bandang ulo ng pababang ganun. Pinadaos-dos ako. Umaambon-ambon pa yata nun Umuulan. Hanggang sa pagdating sa ibaba, binit-bit na ako. Kita ko mga puno-puno. Parang forest. wow. Kung tumilsik ako doon, patay ako. Oo. May mga puno-puno, mga putol-putol na sanga na Tapos, may na itinaas pa akong gano'n para maitawid ako. Oo. Hanggang sa makarating sa ambulance. Pagdating sa ambulance, sinaksakad ako ng mga IV. IV. Oo. Kasi tsaka may gamot din yata pampatulog Oo. Nakatulog ka na. Parang nakatulog ako Oo. Nagising ako nung dinala, daw yun, sa Olympia Medical Center yata yun. Oo. Doon ako nagising nung hinuhubaran ako ng pilit. Oo. Hindi nila mahubad na. Sabi ko, i-cut na nila. Cut it out. Sabi ko gano'n. Pinutol na. Wala nang hiya-hiya. Oo, siyempre. Hinubaran ako. Basta nasa operating Yung jacket ko, talagang ginunting yun. Pati yung damit ko, pati yung pantalong ko. Yeah. Lahat. Tapos pinasok ako sa... may gamot na in-inject sa akin para ipapasok ako sa MRI. Yeah, para makita nila. Akala ko mamamatay na ako. Nung naramdaman ko yung gamot, ang init. Yeah. Ang init. Tapos dito, ang sakit. Hindi na naman ako halos makahinga. Sabi ko nga talagang... Parang nawalan na naman ako ng malay noon. Hanggang dinala na ako sa kwarto. Wala akong malay noon. Nagkamalay ako nung nasa kwarto na. Okay. Dumating sila hapon na kasama yung pastor namin. Ganon din yung kapatid ko. Dumating. Yung taga Port Orchard. Tapos, tinanong kung nasa ICU ako noon Tapos, tinanong kung tinanong ko kung ooperahan ako. Okay. Doon sa doktor. Anong sagot nila? Sabi nga, hindi daw. No need to operate. Hindi raw ako operahan. Self-healing lang. Oh. Sabi ganun. Okay, that's good. Sabi ko ganun. Sounds good. Yeah. Tapos, if that is the case, sabi ko ganun, I would like to be transferred to Seattle. Kasi malayo ang misis ko Seattle Oo. Biglang nung kinaanuhan biglang nagbago ng deklarasyon. Operahan daw ako. Sabi ko, bakit ganun? Hindi ko nga nakita yung x-ray ko yung MRI result kung ano nga tong mga ribs ko. Yung sinabi nila. So, inoperahan ka nila? Pinapili ay muna ako kung anong hospital. Oh. So, sabi ng kapatid ko sa Harbor View, sabi niya Harbor View na dahil magaling nga daw sa yan. Kaso yung pastor namin na si Pastor Tutaan doon namatay Oh. So, natakot ako, tsaka yung naririnig kong balita noon. Oh. Na sinasabi nila parang PGH
ang Harbor View. Oh, kasi public hospital yun eh. Pero Oo. trauma expert sila eh. Kasi lahat ng mga... O nga, pero noon, ang dami raw namamatay lagi na That's puro true. estudyante. Pero noon pa daw pala yun. Oh. Hindi naman sinabi sa akin 20 years ago eh. So, Ngayon magagaling na. anong So, pinili mo? sabi ko, ayoko. Sabi ko, doon na lang ko sa UW. Sabi ko, sa pag tawag naman doon, nakabakasyon naman yung espesyalista nila rito sa ganito, na trauma, kabakasyon. Pagdating din sa Swedish, ganun din. Sabi nung doktor sa Olympia, meron siyang kaibigan. Kaya lang sa Virginia Mason, na expert din dyan, sabi ganun. Mukhang maganda yung pangalan, Virginia Mason. Oh, so doon ka sa Virginia Mason. Oo, yun ang pinili ko. Oh, Tinransfer ako kinabukasan. so iniparahan ka nila doon. Inoperahan ako doon. Oh. Pero hindi na nila ulit ako in-x-ray doon o in-MRI. Basta Marami talaga yung MRI. siguro. Basta lagi nilang tinatanong pagkakadating doon kung nasaan ako, kung anong gagawin sa akin, They wanna make sure. kung natatandaan ko yung Paulit-ulit. The same thing, the same question. Yun nga, the same question, laging ganon. Yeah. Tapos nung naoperahan ako, nung magising ako, hindi ko alam na naoperahan na pala ako noon. Meron akong sling, ang tawag doon, sling dito. Yeah. Kasi pinatulog ka nila eh. Meron ako dito na sling. Oo. Na nairita ako. Bakit? Yung pagkagising ko, nairita ako. Kasi hindi ko nga alam na operahan na pala ako noon eh. Mainit ang ulo ko, naiirita ako. Sabi ko nga, hindi, ayoko, nahirapan ako huminga, alisin yan. Sabi ko gano'n, talagang nagpupumiglas ako. Tapos, merong sa akin, mga kumontrol. Oo. May mga nagano sa akin. Yeah. Tapos siguro, in-injectionan ako. Tulog ako. Yeah. Pero pag gising ko, wala na. Ewan ko kung nasaan na yun. Kung sinong kumuha. Dahil di rin namin nakuha eh. Oo. Tapos nung kinabukasan, dumating yung doktor. Tinatanong kung ano daw ginawa sa akin, kung anong ginawa sa akin. Paulit-ulit. Ganyan. Kahit na hindi ganyan kalala na opera, paulit-ulit. Paulit-ulit yung inaano nila. Kung minsan sinasabi nila, they're gonna be asking you the same question. Pare-parehas nga Oo. na tapos Anong gagawin sa'yo? anong ginawa sa iyo ganon. Oo. Tapos saan ka na Yeah. kasi yun nga may dumating ng mga pulis na yung mga pulis pala doon yung sa Olympia. Olympia. Okay, so now you're a lot better and everything is settled. You don't have to talk about yung mga case. You don't have to talk about that. That's private. That's between you and pero you sold your house doon sa Skyway, tapos bumili ka ng bagong bahay dito sa Covington. Kapit-bahay na tayo ngayon. And basically that's where we're at. Tapos hindi ka na nagtatrabaho kasi you're receiving ang tawag ito. Tumatanggap ka ba ng worksman compensation? Ang tawag ito? Wala. Wala rin? Wala rin. Ang inano lang nila sa settlement. Oh. Yung sa LNI, sabi, Oh. inano yon yung nilamsam. Oh, okay. Nilamsam. Okay. So, Pero maliit yun. Yung, yeah. ewan ko kung totoo yung sinabi ng lawyer na after pagdating ko raw ng 80 years old at na over yung binigay sa akin, tatanggap daw ulit ako. Hindi ako Maybe that's true. Maybe not. Merong nagsabi sa akin na doktor ng LNA kung ano yung binigay sa iyo, yun na yun. Pilipino. Yung doktor. I think the lawyer knows more. Yung lawyer, yun ang sinabi. Ewan ko kung totoo. Yeah. Pagdating daw ng 80 years old. Pero, yun nga, yun sa SSS ko, wala akong natatanggap. Kasi Kulang ng kahit na yung SSI, hindi ako pwedeng tumanggap. Dahil unang-una,
may property ako. SSI is, ano yun eh, tulong yun sa talagang indigent. Mm. So, hindi ka mabibigyan nun, lalo na kung may pera ka. So, I Yun don't nga want to eh. talk about yung case and magkano yung award mo. That's your private. So, hindi na natin pag-usapan yan. So, Yun lang. we can cut this off now. Over an hour na yung pinag-usapan natin. Pero, that's an amazing story. I'm so happy na ginawa mo ito. It's amazing. Wala akong maano, yung experience mo sa buhay mo. Maraming matutuwa and also maraming silang mapapaaralan listening to this story. Ano nga yan eh. It's an Marami- amazing story. Maraming nagtataka, maraming Oo. dahil ang bilis daw ng recovery ko sa ospital. 3 weeks lang nakalabas ako. Tapos sa rehab, 3 weeks din nakalabas ako. Mm. Maraming nagpe-pray. Yeah. Maraming nag-pray sa akin. Nag-pray over, gano'n. Mhm. Mga pastor, mga kapatiran. And you deserve it. Whatever your life is right now, you deserve it. Mhm. Yung dinaanan ninyo noon, yung kunwento mo, it's an amazing story. Okay, so let's wrap it up. And narinig nyo yung kwento galing kay Hilario Valdez. That's an amazing story. So, bibigay ko yung madali lang yung yung YouTube channel ko is Mario Dison Suson, yung nanay ko Dison. Meron kasing Mario Suson eh. Nakuha yung pangalan ko. So, nilagay ko na yung nanay ko Mario Dison. So, kung gusto nyo i-share ito yung story mo sa mga anak mo, sa mga, mga apo or mga kaibigan mo, pwede mo i-share. Pero it's up to you. Basta naka-record na yung story mo ngayon. Okay? So, whatever, knock on wood, whatever happens in your life, at least na-record natin yan. Okay. Okay. Maraming salamat. Thank you very much.